pumunta sa bahay ko maagang maaga. Nagpabitag pala kayo, ma'am. Gusto sana kayong kausapin ng boss namin. Ayun Sabi na. ko, ay ngayon pa, kung kailan ng ano na ako, humingin ako ng tulong sa bitag. Eh, ngayon na ano, gusto nila akong kausapin, gusto yata nila akong aregluhin eh. Yung po. Sabi ko, doon lang tayo mag-usap sa bitag. Dapat tinanong mo, ma'am, titulo muna bago tayo mag-usap. Could they be possibly closed or Closure, temporary closed until they can comply with whatever na kailangan na i-comply ng company? Actually, pwede kami mag-issue ng cease and desist order kasama doon sa notice of violation. Sobrang thankful po ako sa bitag dahil napaka ano niyo po, inaasikaso niyo kaagad yung ano ko. Hindi ko talaga akalain, suntok sa buwan lang yung ano ko. Pero nangarap talaga ako na makausap kayo dahil dahil kayo na lang ang last recourse ko na matulungan ako dito sa problema ito. Taong 2017, habang nasa Amerika, ay bumili siya ng house and lot sa developer na Foothills Realty and Development Corporation na matatagpuan sa Davao. 10 years to pay po dapat yung house and lot na binili niya, pero binayaran lang po niya to in 3 years. Wow. Taong 2019 ay binayaran ni Lourdes yung kabuuan ng house and lot. In short po, yun nga po, 3 taon lang niya binayaran yung 10 years to pay na house and lot. Matapos bayaran ni Lourdes yung house and lot, pinasikaso niya agad yung titulo ng bahay. Taong 2020, umuwi po si Lourdes ng Pilipinas para siya mismo ang mag-asikaso ng titulo. Pero naabutan po siya ng pandemic, hindi pa rin niya nakukuha yung titulo ng Foothills Realty Development Corporation. Taong 2023, umamin daw po ang Foothills sa kanya na hindi raw maibibigay ang titulo dahil hindi raw sila nakakabayad ng tax po sa BIR. Okay, makakasama natin ngayon si Ma'am Lourdes Gallo mula pa sa Davao. Kailan po kayo huling pumunta po sa Foothills Realty Development po? Last year, pumunta ako doon sa kasama ang kapatid ko, si Vince Peña. Tapos, by first quarter of this year, nang maibigay na doon yung titulo ng lupa. Di nung April, binalikan ng kapatid ko doon sa sa opisina nila. Ayun, yun daw ang sinabi sa kanya na, Sir, may problema po kami kasi sa BIR. Madam, yung lupa po ba na binili ninyo, RFO na po ba yan o ano pa po? Pre-selling? Nakatayo na yan siya pero maliit okay. lang na tapos ako na ang renovate. Ready for occupancy na? Hindi pa naman ready kasi maliit lang na parang parang bahay-bahayan. Kaya pinarenovate ko. So ngayon ma'am, tinitirhan nyo na o hindi pa? Tinitirhan naman. Tinitirhan. Yan po ba yung ngayong bahay nyo? Yan po ba yung bahay nyo ngayon? Hindi, dito sa sa kapatid ko ito. Ano po ang sabi nila? Sino po yung kausap nyo sa developer? Since the beginning na bumili ako dyan kung sino-sino mga tao yung nakakausap ko, and then umalis na yung mga tao na yun, ngayon pabago pa ako na yung mga nila. Ilang square meters po ba at magkano yung halaga niyang house and lot na nabili po ninyo? Maliit lang, 72 square meters lang. Ayun, 750,000 yung nila. So talagang na fully paid nyo na po ito? Opo. Wala po ba, Ma'am Lourdes, na ibang dahilan na binigay yung Foothills kung bakit hindi maibigay yung titulo ninyo? Wala naman eh. Yun lang parati nilang pangako. Nung unang nagbayad kami, sabi nila, kasuhin ka agad yung titulo. Sabi ko nga ilang taon ba process yung titulo? Hindi naman siguro ganyang katagal. Pero base po sa kontrata, ano po bang nakasaad doon? Kailan dapat ibigay? Pagka po ba na full paid na yung bahay, ibibigay na agad yung titulo? Kasi may mga kontrata yan, tama ma'am? Yes, may contract to sell na tinatawag natin. Ang sabi lang nung tinanong namin, kailan namin makukuha yung titulo nung binayaran na namin ng full. Sabi nila na aasikasuhin na nila. Meron bang binigay sa inyo, ma'am, na nakalagay na fully paid na kayo? Na Meron. certificate or anything? Yung sa mga resibo na hawak ko, meron na nakalagay fully paid. And then sa kontrata, ma'am, nakalagay ba na kapag once fully paid, ito turn over na yung official land title sa inyo? Kasi meron pong kasunduan or agreement dun sa dulo na nakalagay na kapag bayad na yung bahay, fully paid na, certificated also as well or certified by the company, makukuha nyo na yung land title, ma'am. Oo,
yata, kasi ito yung hawak ng contract to sell. Andito naman yung mga ano nila mga... So, since ma'am, anong taon pa kayo nagpa-process para ma-turn over yung titulo sa inyo? Since 2019, kasi kinuha ko itong 2017. So, 2017 and then na-fully paid nyo around 2019. 2019. So, more or less Opo. 2 years lang also pala. 2 years lang. 2-3 Opo. years. Okay. So, ang ginagawa ni ma'am, no? Ma'am, from America, uuwi ka pa dito sa Manila para lang po asikasuhin yan. Ay, sinabi mo pa, totoo po yan, ma'am. Sige ma'am, ganito. Babasahin ko sa inyo ma'am yung sinabi ng Foothills Realty Development noong nakaraan December 12, 2023. So nakausap ng bitag ang nasabing developer, Foothills Realty Development Corporation. Ayon sa kanilang staff ay naka-leave raw at ang nagpa-process ng titulo. Wala rin daw pwedeng sumagot sa kanila or sumagot para sa kanila kasi baka daw magkamali sila. Pagkatapos ng pag-uusap, tinawagan kayo ma'am ng developer at pinapapunta daw kayo sa tanggapan. And then December 14, sinubukan ulit tawagan ng bitag ang developer pero hindi pa rin sumasagot. So nakikita nyo na talagang mukhang nag-Christmas break na itong Pumunta ba kayo doon, ma'am? corporation. Oo. Noong Biyernes ata yun na nasa bahay ako doon sa yung binili kong bahay. So pumunta kayo ma'am doon sa developer noong nakaraan? Wala. May pumunta sa bahay ko maagang-maaga, mga around 7:30 in the morning. Di lumabas ako. Tapos sabi niya, kayo po ba si Lourdes Gallo? Sabi ko, kilala niyo po ba ko, ma'am? Sabi ko, hindi. Sabi niya, ako po si Christy, ma'am. Taga-opisina ako sa Samantha. Nagpabitag pala kayo, ma'am? Sabi ko, oo, dahil hindi ko na matiis yung niyo, yung parating yung pangako na yung tungkol sa titulo. Sabi niya, ma'am, gusto sana kayong kausapin ng boss namin. Ayun Sabi na. ko, ay ngayon pa, kung kailan na ako, namingin ako ng tulong sa bitag. Sabi ko, hindi, so, doon lang tayo mag-usap sa bitag, sabi ko. Kaya umalis siya. Dapat tinanong mo ma'am, titulo muna bago tayo mag-usap. So umayaw kayo ma'am doon sa pag-uusap between you and yung boss ng developer? Tumanggi po. Okay. Okay, ngayon na lang ba, nung samantalang noon, pag tumawag yung kapatid ko, hindi sila sumasagot. Tapos pag pinuntahan, kung ano-anong dahilan nila. Ngayon na gusto nila akong kausapin. Gusto yata nila akong aregluhin Yung po. Sabi ko, doon lang tayo mag-usap sa bitag. Okay, sige ma'am, ha? Sige ma'am, ganito na lang. Para magawa natin ng aksyon yung sumbong mo, tutuloy tayo ngayon para makausap si Attorney Daryl Tape, Attorney Ford 11, Davao City, Department of Human Settlements and Urban Development. May lalapit kami na merong isang ginang na bumili ng isang bahay dito sa isang developer which is Foothills Realty and Development Corporation, Samantha Homes Office. So yun nangyari, bumili si ma'am ng bahay nung taon na 2017 and then finally pay niya kaagad ito nung 2019 pero supposedly 10 years to pay. And then nung mga bandang simula 2019, inasikaso na ni ma'am yung pag-process ng papers and pag-turnover ng official title. Pero hanggang ngayon sir, wala pa rin na nabibigay na kahit anong titulo or kahit anong dokumento, kahit fully paid na si ma'am sir. Anong magagawa natin para sa kanya? Tanong ko rin po, sir, pati rin po deed of sale, walang gano'n na binigay sa kanya? Sa alam ko sir, wala pa rin kahit anong dokumento. Kasi ang sabi daw is, hindi daw sila nakakabayad ng tax sa BAR, kaya hindi daw makapag-turnover. Yung delivery of title, yun talaga is doon sa aming AGAS agency, ang Human Settlement Adjudication Commission. Pero sa aming patanggapan po sa DSUD, pero din kaming mag-assist sa kanya. I think nakikita ko na may posibilidad na may violation under Presidential Decree number 957 itong developer. So pwede kami sa DSUD mag-issue ng notice of violation laban dito sa developer. And including na doon yung we-order din na i-deliver yung title kasi sabi nga ni ma'am, fully paid na by 2019. So under the law, if fully paid na yung title,
I mean, yung total price paid, no? Fully paid na siya, dapat talagang i-deliver yung title ng unit. Could they be possibly closed or Closure, temporary closed until they can comply with whatever na kailangan na i-comply ng company? Yes, salamat po sa pag-mention niyan, sir. No? Actually, pwede kami mag-issue ng cease and desist order kasama doon sa notice of violation. Tanong ko lang kay attorney. Attorney, good morning, no? Si Tonet po ito, si Bitag Tonet. First time lang po ba kayo nakatanggap ng ganitong reklamo po sa Samantha Homes? As far as I know po, sir, ma'am, wala pa ako natatanggap for Samantha Homes. Pero per our records po, tingnan namin yung records namin. Meron na din pa actually kaming na-issue na penalty sa kanila year 2009 pa. But hindi po ito may kaugnayan doon sa pag-deliver ng title. Meron silang problema lang doon sa kanilang drainage system na hindi pa nila na-resolve noong time 2009. Unang-una talaga sa lahat, kung bibili kayo ng bahay, kailangan talagang mag-secure yung developer ng license to sell from DHSUD. Kasi po iyan yung pong requirement ng law before po sila makapagbili ng authorize sila magbenta ng mga bahay. So dapat po before tayo talaga tatanggap doon babayad, dapat klaro sa ating mga buyer kung ano talaga yung mga obligations and responsibilities nila once they are fully paid. And of course, klaro din sa kanila kung ano yung obligasyon ng seller para after nila makapag-fully paid po. Okay. Sa ngayon po, attorney, anong possible po na magawa ng DSUD po dito kay Ma'am Lourdes? Ano pong may extend natin na tulong po para sa kanya? I will personally assist her po, ma'am, kung ano po ang dapat namin pwedeng matulong sa kanya. No? Kasi kailangan talaga namin malaman lahat-lahat ng detalye from the complaint and then yung nabanggit kanina, yung sagot ng developer. Kasi bibigyan din natin sila ng due process. But definitely, ma'am, nakikita kong possibility na meron talaga notice of violation dyan. So, pwede namin, aside from the imposition of the admin fine, pwede namin i-assist si ma'am doon sa pagpa-file ng case doon sa aming attached agency, ang Human Settlements Adjudication Commission. Kasi po, sila po talaga yung meron jurisdiction doon sa bagay na yon. Pero on the part of the issue, pwede kami mag-assist. No? We will direct the developer to issue the title para sa ating seller. Ayun. Okay, sir. Yun lang naman, sir, yung gusto namin na mangyari din is talagang para wala ng problema si ma'am is may issuehan na ng title at pwede na niyang matirhan yung bahay niya na wala nang iniisip na problema. At maraming salamat, sir, dun sa sinabi niyo din na statement and yung educational information para din sa ating mga manonood. Maraming salamat, sir. At okay, Ma'am Lourdes, okay na ba yun sa inyo yung sinabi ni Attorney Daryl kanina na tungkol doon sa pag-assist sa inyo at sasamahan kayo mismo sa pag-file ng case para if ever magbigyan ng notice of violation itong company, tapos in the end mabibigay sa inyo, ma'am, para ma-issuehan din kayo ng titulo ninyo para sa bahay ninyo. Okay ba yun sa inyo, ma'am? Opo. Sige, ma'am. Salamat po. Noong una natin nakita si ma'am, stress na stress. Pero ngayon, gumaganda ng aura ni mama na, ma'am. Salamat po. Opo, maging masaya ka na Maganda po, Pasko mama. ni ma'am, for sure. Maganda ang Pasko. Sobrang thankful po ako sa Bitag dahil napaka niyo po, inaasikaso niyo kaagad yung ko. Hindi ko talaga akalain, suntok sa buwan lang yung ko. Pero nangarap talaga ako na makausap kayo dahil kayo na lang ang last recourse ko na matulungan ako dito sa problema ito. Kaya ma'am, nandito lang naman ang Bitag lagi na para tulungan ang mga tao na kagaya ninyo at marami pang iba, ma'am, na may iba't ibang problema na akala nila suntok sa buwan, pero kapag tinulungan ng Bitag ay hindi nila akalain na talagang nangyari talaga yun. Yun, no, ma'am? Talaga po. Talaga. Yun lang naman, ma'am, at maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag at lumapit sa amin para hawakan ang inyong sumbong. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Napakalaki ng utang na loob ko.
Alam ko na hindi ko pa hawak ang titulo, pero alam ko ito na ang umpisa na mahawakan ko na talaga. Maraming salamat po. Merry Christmas sa inyo. Maraming salamat din, ma'am, at tuluyan namin tututukan ang inyong sumbong. Maraming salamat po. Ito, ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak. Tatak Bitag, Tatak Ben Tulfo, Tatak #Ipabitag mo.